Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Sinimulan na ng San Miguel Corporation o SMC ang paggawa ng 76.8 kilometrong Pangasinan Link Expressway o PLEX project na magkokonekta sa mga bayan ng Pangasinan sa Mega Airport Project sa lalawigan ng Bulacan. Sa isang pahayag, sinabi ng SMC na ang PLEX ay kokonekta sa Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX sa Binalonan Exit at magbibigay ng diretsyong daan patungong New Manila International Airport sa Bulacan. Inaasahan ng SMC na magsisimula ang paggawa sa Bulacan Airport Project sa susunod na taon. Ang unang bahagi ng proyekto mula Binalonan hanggang Lingayen ay may haba na 42.76 na kilometro at magkakahalaga ng 34 na bilyong piso ay inaasahang makapagbabawas ng paglakbay sa 20 hanggang 30 minuto mula sa 1 oras at 40 minuto. Kasama din sa unang bahagi ng proyekto ang 2.76 na kilometro mula TPLEX patungong Lingayen sa Pangasinan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangunahan ni Czech Republic Agriculture Minister Marek Vyborny ang 40 business delegation sa Pilipinas na sinabi niya ay may layuning makapag-partner sa agrikultura, pagkain, manggagawa, pangangalaga ng tubig at kagubatan. Sinabi ni Vyborny na ilang kumpanya dito ay gumagana na sa Pilipinas. Ayon kay Vyborny, ang delegasyon ay kasunod ng pagbisita ni Czech Prime Minister Petr Fiala sa Pilipinas nitong nakalipas na taon at ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Czech Republic kamakailan. Sinabi ni Vyborny na ang marami ang may aalok ng Czech Republic sa Pilipinas na kinabibilangan sa sektor ng animal production, cattle breeding, milk production at pati na rin sa innovation and technology. Isang halimbawa, ani Vyborny, kapag pinag-uusapan ang milk cattle at milk yields, ang Czech Republic raw ay ikatlo sa buong European Union. Nangunguna din ng Czech Republic sa processed meat, beer at hops cultivation. Subalit hindi lamang doon, anya, at pati na rin sa teknolohiya at inobasyon sa sektor ng agrikultura at pagkain, pati na rin sa water management at forestry na pinangungunahan ng Ministry of Agriculture. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Plano ng Department of Transportation o DOTR na gumawa ng 200 panibagong puerto sa taong 2028 para pagandahin ang koneksyon at mapadali ang paglago ng ekonomiya. Sinabi ni Transportation Undersecretary for Maritime Elmer Francisco Sarmiento na natukoy na nila ang mga lugar sa labas ng Philippine Ports Authority System na karamihan ay maliliit na puerto lamang. Ayon sa DOTR, ang mga iminungkahing bagong puerto ay nagkakahalaga ng 12.5 bilyong piso na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng nasa 20 at 80 milyong piso. Sa ngayon, hinihintay ng DOTR ang pag-aproba ng Department of Budget and Management o DBM para pondohan ang mga iminungkahing proyekto. Isa sa mga lugar ayon kay Sarmiento ay sa Turtle Islands sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ang mga maliliit na puerto ay para sa mga mangingisda at roll-on, roll-off na bangka na layunin lamang ay may koneksyon sa iba't ibang lugar sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.